Choy, pakinggan mo ang kwento. Dear Papa Choy, ng pusong naligaw sa mundo. Dear Papa Choy, kung pag-ibig ay Dear Papa Choy, magandang araw po. Gusto ko lamang pong malaman ninyo na solid listener po ninyo ako sa mga kwento nyong madaming aral at nakaka-relate sa buhay. Ako po si Iboy, hindi ko tunay na pangalan. 30 years old from Davao. May gusto lang po akong ibahagi na nangyari sa buhay ko na hindi ko rin ini-expect at nagpabago sa pananaw ko sa buhay. Gabi na noon, Papa Choy, nang bigla na lang sumama ang pakiramdam ng nanay ko. Hirap na hirap siyang huminga. Tapos nanlalamig na rin yung katawan niya. Nagpanik kami ni tatay ko at hindi na kami nag-isip pa. Binuhat na lang namin siya at dali-daling isinakay sa tricycle papuntang hospital. Pagdating namin sa pinakamalapit na public hospital ay sobrang daming tao. Halos wala ng kama. Tapos sabi ng nurse, kailangan daw ng mas kumpletong kagamitan kasi malala na raw ang lagay ng nanay ko. Doon na kami lalong kinabahan. Sinabi nila na mas mabuting ilipat sa private hospital para mas matutukan agad. Wala kaming choice. Kahit alam naming mahal ay pumayag kami. Sumakay ulit kami ng tricycle habang ako ay hawak ang kamay ng nanay. Dasal lang ng dasal na sana umabot pa. Pagdating sa private hospital ay agad siyang isinugod sa emergency room. Naiwan kami sa labas ng tatay ko. Tahimik, pero ramdam ko yung kaba niya. Ilang minuto pa ay lumabas yung doktor at kinausap kami. Kailangan daw agad ng test, gamot, at possible na ma-admit ng ilang araw. Pero bago yon ay kailangan naming mag-deposit ng malaking halaga. Para akong binuhusan ng malamig na tubig nung araw na yon, Papa Choy. Nagtinginan kami ng tatay ko. Wala kaming ganong kalaking pera. Sakto lang ang kinikita namin sa bukid at minsan kulang pa nga. Doon ko unang naramdaman yung bigat ng sitwasyon. Papa Choy, mahirap lang po talaga ang buhay namin. Nakatira kami sa probinsya at nakikisaka lang kami sa lupa ng ibang tao. Kung may ani, may kita. Pero kapag wala, ay wala rin kaming panggastos. 5 kaming magkakapatid at ako ang panganay. Kaya maaga pa lang ay tumigil na ako sa pag-aaral para tumulong sa tatay ko sa bukid. Sanay na ako sa hirap, Papa Choy. Pero iba pala kapag buhay na ng magulang mo ang nakataya. Habang nasa labas kami ng ER, ay hindi ako mapakali. Nakikita ko yung nanay ko sa loob na hirap na hirap. Tapos kami dito, iniisip kung saan kukuha ng pera. Sobrang bigat sa dibdib. Parang gusto ko na lang sumabog. Hanggang sa hindi ko na napigilan ang sarili ko. Lumapit ako sa nurse station na medyo nanginginig, pero galit na rin. Seryoso po ba? Kailangan talaga ng pera agad? Medyo malakas ang boses na sabi ko. Tumingin yung ibang tao sa akin, pero wala akong pakialam. Buhay na ng nanay ko yung nakasalalay dito eh. Kahit unahin nyo na lang po muna siya. Saka na yung bayad. Gagawa naman po namin ng paraan yun eh. Halos pasigaw ko nang sabi.
Ramdam ko na nangingilid na yung luha ko, pero pinipigilan ko. Hindi ko alam kung kanino ako magagalit, Papa Choy. Sa sitwasyon, sa sarili ko, o sa mundo. Biglang hinila ako ng tatay ko. "Anak, tama na!" Mahinang sabi niya. Pero halata ko rin yung pag-aalala sa mukha niya. Pero hindi ako tumigil. "Tay, anong gagawin natin? Paano si nanay?" Mas lalong akong nawalan ng kontrol na sagot ko. Maya-maya ay may lumapit na guard. Kinausap niya ako ng mahinahon pero medyo strikto. "Sir, kalma lang po tayo. Naiintindihan namin kayo pero huwag po tayong mag-ingay dito," sabi niya habang inaawat ako. Doon ako napaupo, parang naubos bigla yung lakas ko. Yumuko na lang ako at napahawak sa ulo ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Saglit lang ay may narinig kaming boses ng babae. "Anong nangyayari dito?" Pagtingin ko ay may isang doktora na papalapit. Lumapit siya sa amin. "Ako si Doktora Elaine." Diretso ang tingin sa akin na sabi niya. Hindi ako agad nakasagot. Parang nahiya ako sa ginawa ko kanina. Tiningnan niya ako sandali, tapos nagsalita ulit. "Narinig ko yung mga sinabi mo kanina," sabi niya. Huminga siya ng malalim, tapos tumingin sa loob ng ER kung nasaan ang nanay ko. "Don't worry, ako nang bahala sa nanay mo." Dagdag niya na mas mahinahon na ang boses. Parang hindi agad pumasok sa utak ko yung sinabi niya. "Ano po?" Medyo naguguluhan na tanong ko. Ngumiti siya ng konti. "Unahin natin ang buhay ng nanay mo. Yung ibang bagay, saka na natin pag-usapan." Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko ng mga oras na yon, Papa Choy. Gusto kong umiyak. Gusto kong magpasalamat at gusto ko ring magtanong kung bakit niya gagawin yon para sa amin na hindi naman niya kilala. Pero sa totoo lang, Papa Choy, sa sandaling yon, ang pinaka-importante lang sa akin ay may pag-asa na ulit ang nanay ko. Papa Choy, ilang araw din kaming nag-stay sa ospital. Buti na lang ay unti-unting gumanda ang lagay ng nanay ko. Nakakahinga na siya ng maayos at nakakakain na rin kahit papaano. Sobrang laking ginhawa nun para sa amin. Parang nabunutan ako ng tinik sa dibdib. Hindi ko alam kung paano kami magpapasalamat kay Doktora Elaine. Kung hindi dahil sa kanya, ay hindi ko na alam kung anong mangyayari sa nanay ko. Madalas ko siyang makita sa hallway o minsan sa room na ng nanay ko. Doon ko siya mas nakilala kahit papaano. Sa tingin ko ay nasa 30s na rin siya, pero sobrang fresh tignan. Hindi siya yung tipong mataray na doktora. Actually, mabait siyang kausap. Simple lang, hindi maarte at marunong makinig. Isang araw ay kinausap ko siya habang nasa labas kami ng room. "Dok, maraming salamat po talaga. Hindi ko po alam kung paano ako makakabawi sa inyo." Medyo nahihiya pa na sabi ko. Ngumiti lang siya ng konti. "Okay lang yun," sagot niya. Pero hindi ako mapakali. Alam ko sa sarili ko na may utang na loob ako. At hindi ako sanay na may utang na hindi nababayaran. "Dok, gagawan ko po ng paraan yung bills. Kahit paunti-unti. Hindi ko man mabigay agad, pero sisikapin ko," dagdag ko. Tumingin siya sa akin na parang nag-iisip. "Ano nga pala ang pangalan mo? At anong trabaho mo?"
Tanong niya bigla. Medyo nagulat ako pero sumagot din agad. Iboy na lang po, doktora. Nagbubukid po ako. Nakikisaka lang sa lupa ng iba. Minsan po kung may sideline, pinapasok ko rin po. Kwento ko. Tumango siya na parang may binubuo sa isip niya. Tapos bigla siyang nagsalita. May gagawin ka na ba ngayon? Umiling ako. Wala po, Dok. Dahil nga po dito kay nanay. Saglit siyang natahimik. Tapos tumingin ulit sa akin. Kung bibigyan kita ng trabaho, tatanggapin mo ba? Tanong niya. Napakunot noo ako. Po? Sa bahay ko. Kailangan ko kasi ng mapagkakatiwalaang tao. Sa tingin ko okay ka naman. Pwede kang mag-stay in doon. Yung sweldo mo, doon na lang natin ibawas sa hospital bills ninyo. Ako na muna ang bahala sa lahat. Maliwanag niya. Papa Choy, parang biglang tumigil yung mundo ko nung oras na yon. Hindi ko alam kung tama ba yung naririnig ko. Dok, sigurado po ba kayo? Halos pabulong na tanong ko. Ngumiti siya ulit at nagsalita. Kailangan mo ng trabaho at kailangan ko ng tao. Simple lang. Hindi ko napigilang mapangiti. Halos gusto kong tumalon sa tuwa. Sige po, Dok. Maraming salamat po. Halata yung excitement sa boses ko na sabi ko. Sa totoo lang, Papa Choy, pakiramdam ko noon ay parang anghel yung kausap ko. Sa dami ng problema namin, ay bigla siyang dumating at tumulong ng ganun lang. Hindi ko man siya kilala noon. Pero sa ginawa niya para sa amin, ay parang may utang na loob na ako habang buhay. Kinabukasan ay sumama na ako kay Doktora Elaine, papunta sa bahay niya. Medyo kinakabahan ako kasi first time kong pumasok sa ganong klaseng lugar. Tahimik yung biyahe namin. Pero okay lang kasi hindi naman siya awkward kasama. Pagdating namin ay napahanga talaga ako. Ang ganda ng bahay niya. Malinis, maaliwalas, at parang may tahimik ng paligid. Hindi siya yung sobrang bongga na nakakasilaw. Pero alam kong may kaya talaga. Dito ka na muna magstay, sabi niya habang pinapapasok ako. Tumango lang ako at paikot-ikot ang tingin ko sa loob. Habang naglalakad kami ay may napansin akong frame ng litrato sa may sala. Isang lalaki na naka-smile at mukhang mabait din. Hindi ko napigilang tumingin. Napansin ako ni Doc. Asawa ko yan. Diretso pero kalmado ang boses na sabi niya. Napatingin ako sa kanya. Wala na siya. 3 years ago. Dagdag niya. Bigla akong nahiya. Pasensya na po, Dok. Hindi ko po alam. Umiling siya ng konti. Okay lang. Wala rin kaming naging anak. Dagdag niya. Pero hindi na siya nagsalita pa ulit. Saglit siyang natahimik tapos iniba na lang yung usapan. Hindi ko na rin pinilit magtanong. Ramdam ko kasi na may sakit pa rin sa part na yun. Halika, ipapakita ko yung kwarto mo, sabi niya. Sumunod ako sa kanya paakyat ng hagdan. Binuksan niya yung isang pinto. Pagtingin ko ay may maayos na kwarto at CR. May kama, cabinet. Para sa akin ay sobra na yun. Salamat po, Dok. Totoo yung pasasalamat na sabi ko. Tapos tinuro niya yung katapat na pinto. Yung room ko, dyan lang sa tapat, para madali kitang matawag kung may kailangan ako. Paliwanag niya. Pagkaalis niya ay naiwan akong mag-isa sa kwarto. Naupo ako sa kama at napatingin
sa paligid. Hindi ko mapigilang mapangiti. Pero hindi lang yun, bahay ang iniisip ko. Ewan ko ba, Papa Choy, pero may kakaiba akong nararamdaman kay Doktora Elaine. Hindi ko ma-explain. Hindi lang dahil maganda siya, opo, maganda talaga siya. Pero higit pa doon, sobrang bait niya. Hindi ako sanay sa ganon. Buong buhay ko, trabaho at pamilya lang ang iniintindi ko. Wala akong time sa love life. Kahit dati, ay hindi naman ako basta-basta na-attract sa babae. Pero sa mga oras na yon, ay parang iba. Parang may something sa kanya na hinahanap-hanap ko kahit hindi ko alam kung ano yun. Medyo natatakot din ako sa nararamdaman ko. Kasi alam ko naman kung sino lang ako. Isang simpleng lalaki na galing sa hirap. Samantalang siya ay doktora. May pangalan at may kaya sa buhay. Pero kahit anong pilit kong i-deny, ay ramdam ko na espesyal yung nararamdaman ko para sa kanya. Habang tumatagal ako sa bahay ni Doktora Elaine, ay mas lalo kong nasasanay sa trabaho ko bilang boy. Hindi naman siya mahirap pakisamahan. Sa totoo lang, ay hindi siya yung tipong palautos. Kung may ipapagawa man siya, ay maayos niya akong kinakausap. Minsan pa nga ay nahihiya pa siyang mag-utos. Napansin ko rin na parang hindi lang siya naghahanap ng katulong. Kasi parang gusto niya na lang talaga ng kasama sa bahay. Lumipas sa mga araw, ay mas naging close kami. Dati opo at dok lang ang mga sagot ko. Pero minsan, napapangiti na rin ako sa mga biro niya. Siya rin ay tumatawa sa mga simpleng kwento ko tungkol sa probinsya. May mga pagkakataon pa na nagkakatitigan kami. Yung tipong matagal bago umiwas. Tapos pareho kaming mapapangiti na parang may nahuling sikreto. Minsan din ay may mga hindi sinasadyang haplos gaya ng pag nag-aabot ng gamit o nagkakasalubong sa makitid na daan. Simpleng bagay, pero ewan ko, parang may kuryente. Hindi ko maipaliwanag, pero ramdam ko na hindi na lang basta amo at katulong ang tingin namin sa isa't isa. Hanggang sa isang araw, kagagaling ko lang sa ligo nun. Nasa kwarto ako at nakatapis lang ng tuwalya habang nagpupunas ng buhok. Bigla akong nakarinig ng katok. Boy, boses ni Doc. Hindi na ako nakapagbihis at agad ko namang binuksan yung pinto. Pagkabukas ko ay nagulat ako ng bahagya. Nakatayo siya sa harap ko at bigla siyang natahimik. Doon ko lang na-realize na nakatuwalya lang pala ako. Napatingin siya sa akin. Hindi ko alam kung ilang segundo yon, pero parang ang tagal. Kita ko sa mata niya yung pagtitig na parang may hinahanap o may iniisip. Napansin ko rin yung paglunok niya na parang biglang kinabahan. Hindi ako nakagalaw. Hindi ko alam kung magsasalita ba ako o babalik sa loob. Hanggang sa bigla siyang umiwas ng tingin. May parcel sa baba. Medyo mabigat kasi. Pwede pakitaas na lang? Medyo alanganin yung boses na sabi niya. Tumango ako. Sige po, Dok. Pero hindi pa rin siya tumitingin at parang nagmamadali siyang umalis. Thank you. Pahabol niya sabay talikod at diretso lakad palayo. Naiwan akong nakatayo sa pintuan at hindi ko napigilang mapangiti. Ewan ko ba, Papa Choy, pero ramdam ko yung eksena.
Hindi lang ako yung nakaramdam nun. Kasi alam kong pati siya. Sa simpleng tagpong yon ay parang may nabuksan na hindi namin inaasahan. At simula nun ay mas naging iba na ang tingin ko sa kanya. Hindi na lang siya basta amo ko. At pakiramdam ko ay hindi na rin ako basta katulong lang para sa kanya. Nang sumunod na araw ay nag-general cleaning kami ni Doc sa bahay. Noong una ay nag-aayos ako ng sala habang siya naman ay naglilinis sa may hagdan. Nagkakatawanan pa kami kasi medyo makalat talaga. Pero habang naglalakad siya ay bigla siyang nadulas. "Dok!" Sigaw ko sabay takbo papunta sa kanya. Buti na lang ay nasalo ko siya agad. Napahawak siya sa braso ko at ako naman ay napahawak sa bewang niya. Parang hindi siya tuluyang bumagsak. Doon na kami natigilan. Sobrang lapit ng mukha namin sa isa't isa. Halos magkadikit na yung mga ilong namin. Ramdam ko yung hininga niya. At parang biglang bumilis yung tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung sino ang unang gagalaw. Hanggang sa naglapit yung labi namin. Isang saglit na parang tumigil ang mundo ko. Doon ko naramdaman yung kakaibang init. Hindi ko ma-explain. Basta parang may apoy na biglang nagliyab sa loob. Bigla siyang umatras na parang natauhan. Tumingin siya sa akin na halatang naguguluhan at parang may iniisip kung tama ba yung nangyayari. Pero nagulat ako. Bigla siyang bumalik at hinawakan ako. At sa pagkakataong yon ay siya na ang unang humalik. Mas madiin at mas puno ng emosyon. Ramdam ko na parang may matagal na siyang pinipigilan. Kaya hindi ko na rin napigilan ang sarili ko. Sumabay na ako. Lahat ng pag-iingat ay parang nawala sa sandaling yon. Sa sala, doon nangyari ang hindi ko inaasahan. Para sa akin, Papa Choy, ay parang panaginip. Parang langit. Hindi ko akalain na darating ako sa ganong punto. Lalo na sa isang taong tulad niya. Pero pagkatapos noon, ay biglang nagbago ang lahat. Tumayo si Doc, inayos ang sarili niya, at umiwas ng tingin. Tahimik lang, walang kahit anong salita. Iniwan niya lang ako doon sa sala. At ako ay naiwan akong naguguluhan. Hawak pa rin yung damdaming hindi ko alam kung saan ilulugar. Kinabukasan ay medyo mabigat na agad ang pakiramdam ko. Kahit wala pa namang nangyayari. Hindi ko maipaliwanag. Pero parang may kakaiba na sa loob ng bahay. Habang nag-aayos ako sa kusina ay tinawag ako ni Doktora. "Iboy, pwede ba kitang makausap?" Seryoso ang boses na sabi niya. Lumapit ako agad. Kinakabahan na ako kahit hindi ko pa alam kung bakit. Diretso siyang tumingin sa akin. "Hindi ko na kasi kailangan ng boy sa bahay," sabi niya. Parang tumigil ang mundo ko nun. "Po?" Halos hindi ako makapaniwala. "Okay na ako. Kaya ko na mag-isa," dagdag niya. Hindi ko napigilan ang sarili ko, Papa Choy, na magtanong ng dahilan niya. "Dok, paano po yung utang ko? Yung bills na binayaran ninyo?" Tanong ko agad. Pero sa totoo lang, ay hindi yun yung pinaka-iniisip ko. Ayoko lang talagang umalis. Umiling siya ng konti. "Hayaan mo na yun. Hindi mo na kailangan bayaran," sabi niya. Mas lalo akong naguluhan. "Dok, dahil po ba sa nangyari kahapon?" Diretsahan ko ng tanong.
Saglit siyang natahimik at hindi siya makatingin sa akin. Doon ko lalong naramdaman na yun nga ang dahilan. Please, Iboy, irespeto mo na lang yung desisyon ko. Mahina pero mariin niyang sabi. Wala na akong naisagot. Parang ang dami kong gustong sabihin, pero lahat nawala. Hindi ko alam kung anong karapatan ko para magtanong pa. Tumango na lang ako. At sa araw ding yon ay nag-impake ako ng mga gamit ko. Tahimik lang ang buong bahay at hindi na kami nag-usap pa. Bago ko tuluyang lumabas, ay napatingin ako saglit sa kwarto niya. Pero hindi na ako kumatok. Umalis na lang ako. At sa bawat hakbang ko palayo sa bahay na yon, ay parang may naiwan akong parte sa sarili ko na hindi ko na mababalikan. Umuwi ako sa probinsya at bumalik sa bukid. Pilit kong nilibang ang sarili ko sa trabaho para makalimutan si Elaine. Hindi ko pa nga alam kung ano talaga yung nararamdaman ko, pero alam kong mabigat. Pero halos isang buwan na ang lumipas, ay bigla siyang dumating sa amin. Nagulat ako. Sabi niya ay gusto niya akong makausap. Nagpunta kami sa tambayan ko sa may palayan. Tahimik muna. Tapos siya na ang nagsalita. Sorry, Iboy. Naduwag ako. Sabi niya. Tumingin siya sa akin ng diretsyo. Pero ang totoo, gusto kita. Simula pa lang nung nakita kita. Sa tapang mo para sa nanay mo. Hindi ako makapagsalita. Bumalik ka na sa bahay. Hindi bilang boy, kundi bilang ama. Dagdag niya. Parang tumigil ulit ang mundo ko. Buntis ako, Iboy. Napalunok ako. Iniwasan kita kasi naguluhan ako. Pero nitong mga araw, narealize ko na mahal na kita. Doon na ako napangiti at lumapit ako sa kanya. Ako rin naman mahal na kita at masaya ako na nandito ka at may magandang balita. Sabi ko. Nagyakapan kami sa may halik. Sa gitna ng palayan ay doon namin tinanggap ang lahat. Yung nararamdaman namin at yung bagong buhay na darating. Yun yung baby namin. Isang biyayang habang buhay naming iingatan. Hindi na namin pinatagal at nagpakasal na rin kami ni Elaine. Sa lalong madaling panahon, Papa Choy. Simpleng seremonya lang pero hinayaan na lang namin. Sa ngayon ay nag-aaral ako sa ALS at si Elaine ang tumutulong sa akin para makapasok sa medicine balang araw. Masaya kami, kontento at buo bilang pamilya. Natutunan ko na hindi hadlang ang estado sa tunay na pagmamahal. Maraming salamat po, Papa Choy, sa pakikinig at sa mga aral na ibinabahagi ninyo. Iboy, panindigan mo ang pamilya mo. Ipagpatuloy mo ang pag-aaral at huwag kang panghinaan ng loob. Ang pagmamahal ay hindi lang sa salita dahil pinapakita yan sa gawa araw-araw. Mga solid na Kapapa Choy, kung may natutunan kayo sa kwento ni Iboy, ay huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe. I-comment nyo rin ang thoughts ninyo. Hanggang sa susunod na kwentuhan, maraming salamat po.